Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos nawain. Angeles sa taytaasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri at pagluwalhati natin
sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoon Diyos na walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, awitin po natin ang bilang 89 sa atin pong mga himnaryo. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan sa dakong silangan ay lilitaw. Makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maroon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Harap sa haring pagsusulitan, ang gantimpala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sa nagtamo ng tagumpay. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maghuhukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siya hatol. Ang krus nating pinasan, piliting maisalunga. Huwag bayaang mawala ng pag-asa. Sa tahanang Kristiyano'y sikapin mong mapasama. Huwag sa apoy na walang hanggang dusa. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hatol. Patuloy
papurihan, sambahin, luwalhatiin ang ating dakilang nag-iisang buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Numero 114 ang atin pong susunod na aawitin. Ako'y isang tupa naligaw sa landas, madilim na bangin, aking tinatahak, liwanag ng puso sa aking tumakas. Jesus, bigyan ng liwanag. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalabong kamay, landas na madilim ay iyong liwanagan, upang ako'y di maligaw. Ang kalagayan ko nasa kapangalim, Jesus, sumasamon sa landas ihatid, bosong tigidusay, napakatanggilig sa dakila mong pag-ibig. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalabong kamay, landas na madilim ay iyong liwanagan, upang ako'y di maligaw. Sa kapahamakan aking tinuturo, sa aking ilawin, habang mo't sa krolo, kamay ko'y abutin nang maligtas ako sa mga
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka po at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw rin po ang naawa at nahabag. Tinawag mo po ang aming ama at ang aming ina. Ikaw po ay kanilang pinaglingkuran ng buong katapatan hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan kaming lahat na nagsisipagtiklop ng aming mga tuhod. Pangunahin na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan ng mga kaibigang araw-araw ay pinararami mo po sa bilang, at maging sa mga tirahan ng mga tunay mo pong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan na nagsisipangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon, mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, tanggapin mo po ang aming walang katapusang mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal, sa maraming mga araw na pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, na wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Maraming salamat, Ama. Araw-araw po pinakakain mo kami dinaramtan, patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran, at higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo rin kaming tinuturuan, dinaragdagan mo at pinatitibay ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo po kung paanong ginugol namin ang ipinautang mo sa amin na mga araw, kagalingan at mga kalakasan, at inaamin namin sa iyong hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Gayon man, Ama, wag mo sanang gawing dahilan upang sa Huwebes po ng gabing ito'y hindi mo po kami painumin at pakainin ng iyong mga banal at dalisay na mga aral, alang-alang po sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po ng minsan sa amin. Aman Diyos, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na nga po sa lahat, sanhi ng nasa mga kabataan pa at kamuraan ng puso at isipan,
ng marami sa aming mga minamahal sa buhay, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, idinadalangin namin, Amang Banal, pakainin mo po sana kaming muli at painumin mo po sana kami, Panginoon, ng iyong mga banal at dalisay mong mga aral na lipos ng Espiritu at ng katotohanan. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, at bigyan mo sana siya ng isang makapangyarihang tinig. Nalangkapan mo rin ang iyong banal na Espiritu, at kung mapakinggan po ng lahat ng iyong mga tupa, magpasimula sila, Panginoon, ng mga banal na pagkatakot sa iyo, at sila man ay makasama namin sa iyong banal na iglesia. Magkasama-sama kaming pupurit, sasambat, luluwalhati sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po, at matanggap namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, dalawin mo po ang bawat isa sa amin sa silong ng aming mga dampang tahanan. Hipuin mo po ang aming pangangatawan. Pagalingin mo po, Amang Banal, ang maraming sa amin. Pinadadapuan mo ng iba't ibang karamdaman, at bigyan mo sana ng lunas, kalutasan, ang mga pinasasapitan mo sa amin ng sari-saring mga pagsubok na itinuturing po naming mga suliraning ipinagkakaloob mo upang bistayin mo ang aming mga kaluluwa at ang aming mga pananampalataya. At kung magkagayon, Aman Diyos, bigyan mo nawa kami ng kapayapaan sa araw-araw at sa gabi pong ito. Una na nga po, na iyong hihipuin ang marami na sa amin na patuloy na pong tumatanda at nanghihina. Nalalaman na rin po naming malapit na rin kaming matulog sa aming mga tulugan, sa aming mga libingan. Pangunahin ang iyong hamak na alipin. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, ang mga kasama ko sa paglilingkod, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si kapatid na Robert at Mercedita. Kahabagan mo rin po si Prospero Jr. at si Florito Dator. Tutulungan mo rin po ang mag-asawang si kapatid na Mercedita Henny at Robert Henny. Gayon din po si kapatid na Expectacion, si Rogelio, at si kapatid na Mirna. At sama-sama'y idinadalangin namin sa iyong dagdagan mo panawa kami ng maraming araw, maraming mga taon. Hindi po para gugulin sa pakalikuan at mga kalayawan. Masumpungan mong ginugugol lamang namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Ama naming Diyos, ang lahat po ng ito, idinadalangin po namin, isinasamot, ipinapakiusap, minsan mo pang ibabasbas, ibebendisyon at gagawin sa amin sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang husayin ang atin pong sariling mga sambahayan. Tawagin na po natin ang ating mga minamahal na mga kabiyak ng ating puso, ang lahat po ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung mayroon na po sa araw at sa oras na ito na mga kaibigan tayo sa loob ng ating mga tahanan, ipag-anyaya po natin, huwag po nating ikahiya, kumbidahin po natin at sabihin natin na tayo muna ay makinig at mag-aral ng mga salita ng Panginoong Hesukristo. Huwag po natin siyang ikakahiya, sapagkat kapag ikinahiya natin ang Panginoon at ang kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
ikakahiya tayo ng Panginoon sa araw ng kanyang paghuhukom. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na ng pagpakikinig sapagkat nalalaman po natin gaya po ng sinasabi sa Romanos Kapitulo 10 at versikulo 17, ang pakikinig po ay nanggagaling ang pananampalataya ay nanggagaling po sa pakikinig. At ang pakikinggan, hindi po mga aral utos ng mga tao at ng mga demonyo, kundi po ang mga salita ng Diyos na sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan. Atin pong buksan ang pinakapaksa natin sa kanya pong unang Korinto, sa Kapitulo 9 at ang bersikulo ay 26. Una po nating pakinggan ang King James Version na pinanggalingan ng Tagalog para po tayo ay makatiyak na ang ating pag-aaral ay wala pong pagkukulang o wala namang labis. Ganito po ang sinasabi sa ating paksa. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Sa Tagalog po, ganito ang pagkakasalin. Ako nga ay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako ay sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Dito po ang nagsasalita ay nagpapakilala na siya po ay tumatakbo para pong nakikipaglaban sa takbuhan sa track and field. Na sa kanyang pagtakbo, hindi daw siya nakikipagsapalaran. At gayon din naman, siya ay sumusuntok para siyang isang boxer. At sa kanyang pagsuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Na kung liliwanagin, ang nagsasalita ay nakakatiyak ng kanyang ginagawa. Hindi nasasayang ang kanyang pagtakbo. Hindi nasasayang ang kanyang mga suntok. When he aim, he hit the target. Pag siya ay pumunteriya, tiyak na tiyak tatamaan niya. Sa ikaliliwanag po ng ating aralin sa Huwebes po ng gabing ito, sino po baga ang nagsasalita? At kanino niya ito ipinatutungkol? Kapag meron pong nagsasalita, meron pong nakikinig o merong kinakausap, kaya nga ang atin munang aalamin, sino ba ang nagsasalita sa talatang ito at sino ang kanyang kausap na pinatutungkulan ng kanyang sinasabi. Buksan natin mga kapatid ang unang Korinto sa kanyang Kapitulo 1 at versikulo 1 ang unang bahagi. Si Pablo, na tinawag maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Dito po ang nagsasalita pala ay wala pong iba kung hindi si Pablo. Na ang kanya pong pangalan noong araw, siya po ay tinatawag na Saulo. Alam po natin ang kasaysayan ni Saulo. Siya po ay isang mang-uusig, pinag-usig niya ang mga iglesia ng Diyos, ang mga miyembro na katawan ni Kristo. At siya raw po ay tinawag upang maging apostol ng ating Panginoong Hesukristo, at yung pagkatawag sa kanya, yaon daw po ay kalooban ng Diyos. At nang siya nga po ay matawag na at ginawa ng apostol,
tinawag na po siya ng Panginoong Hesus na Pablo, na kung liliwanagin, yung salitang Pablo ay kumakatawan po sa ilaw sa kahintilan. Siya po ang light to the Gentiles. Si Pablo po ang ilaw sa kahintilan sapagkat siya po ang nangangaral, dala-dala niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na sa araw at sa oras na ito nga po ay isa sa ating mga pinag-aaralan. Sa makatwid dito po, maliwanag, ang nagsasalita ay isang banal ng Diyos, isang apostol, ilaw sa kahintilan. Kanino po niya ipinatatalastas itong kanyang itinuturo o kinakausap? Buksan natin ang bandang ibaba ng unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Para kanino nga po baga itong kanyang isinulat na ito na binabasa natin? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ito po ay sulat ni Pablo sa iglesia ng Diyos, mga tao, mga membro, mga tao na labas ng bansa ng Israel. Nung araw po, ang mga hintil wala pong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngunit, nang itakwil nga po ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sariling bayan, pagkatapos na masumpungan na ang nawawalan tupa sa bansa ng Israel, na noon ang isinugo naman niya ay ang unang 12 apostol, kanyang ibinahagi ang kanyang pagliligtas sa mga hentil. Kapag binabanggit po yung salitang hentil, labas sa bansa ng Israel. At ang Korinto ay isang bansa o isang bayan na nasasako po ito ng kapangyarihan ng Greek, kung hindi po ako nagkakamali. At dito po, nakapangaral po si Apostol Pablo at nakatawag ng mga lalaki at mga babae na tinatawag nga po na Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa makatwid, ang sulat na ito, ang mga aral na ito ay para po sa kanyang kinakausap na sinulatan na mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. At ayon din po kay Apostol Pablo, ano po ang kalagayan ng mga taong nasa loob ng iglesia ng Diyos noon na nasa Korinto? Buksan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2, ang huling bahagi. Sa makatwid baga sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sa makatwid dito po, sa iglesia ng Diyos, inilalagay ng Diyos ang kanyang mga tinatawag. At ang mga taga-Korinto noon, tinawag sila, inilagay sila sa iglesia ng Diyos, na iyon ang katawan ng Panginoong Hesukristo, Colosos 1:18, at dito, binabanal ang lahat ng membro ng iglesia. Noon pa man sa unang Korinto, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, binabanal ang mga membro kay Kristo Jesus. At dito nga po, sa paniwalaan po ninyo at sa hindi, maging ang mga apostol, una-una sila'y inilagay sa iglesia ng Diyos na orihinal na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. At ang pangalan po, opisyal na napasulat sa Biblia, buksan ninyo ang unang Korinto, unang Tesalonika, Kapitulo 2 at versikulo 14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos
Itinayo anyo 32 na nasa Judea. Bakit po Judea? Ang Kapitolyo, ang capital ng Judea ay Jerusalem. At doon po niya itinayo sa Jerusalem ang kanyang iglesia. Ang pangalan po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito, binabanal po ang bawat tinatawag. Una, ang mga apostol na tinawag niya, ang 12, inilagay sa iglesia. Unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12-28 ng unang Korinto, naglagay din naman ng ilan ang Diyos sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, at iba't ibang mga wika nga, pamamahala, inilagay sa loob ng iglesia. Ang pangalan po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito po tinitiyak, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang babanalin ang mga tao na kanyang tinatawag. At sa huling araw na ito, tayo po na mga Pilipino ay mga hentil. At ngayon nga po, sa huling kapanahonang ito, na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, ibig po ng Diyos tayong lahat ay maligtas. Unang Timoteo, sa kanya pong Kapitulo 2 at versikulo 4, ang Diyos ay may ibig na ang lahat ay mga ligtas. Sa paanong paraan? Sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nga po tayo nagsisipag-aral ng mga banal na kasulatan, sapagkat ito ang isang paraan ng Diyos para tayo ay mapasama sa iglesia ng Diyos. Dito, babanalin tayo. Dito, lilinisin tayo, sapagkat ibig niya tayong lahat makaligtas, ay maligtas sa impyerno sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. At kung ano ang katotohanan, una po, ang mga salita ng Diyos. San Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya po, sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, saan nga po baga inihahalin tulad ng nagsasalita na si Apostol Pablo ang bawat mga tao na tinawag ng Diyos at inilagay sa kanyang espiritual na katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Buksan ninyo ang unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 24. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At sa 9:25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan, mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayong mga kaanib sa iglesia, tayo ay niyaong walang pagkasira. Sa makatwid, tayo po, kapag nailagay na sa loob ng iglesia na katawan ng Panginoong Jesucristo, at tayo po ay binabanal na dito, tayo po ay parang mga nakikipaglaban sa patakbuhan. Para tayong nakikipaglaro o lumalaro sa track and field. At tulad din naman sa nakikipaglaban sa boxing. Kaya nga ang wika niya sa ating paksa, ako'y sumusuntok, na hindi katulad ng iba na sumusuntok sa hangin. At ako'y tumatakbo. Nakakatiyak ako na tatamuhin ko ang gantimpala. Kaya nga dito sa ating pag-aaral ay napakaliwanag po na kung bagaman ang mga tao sa literal na pakikipaglaban sa takbuhan ng buhay, sila po tumatakbo, nakikipagboxing, nakikipaglaro para tumanggap ng
ng mga bagay na may pagkasira. Alin yan? Ng mga medalya, ng salapi, ng premyo, ng kapurihan, karangalan. Ngunit, tayo po sa loob ng iglesia, ang ating gantimpala ay walang pagkasira. Bakit nga po walang pagkasira? Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mapuputing damit at sila'y pamamanahan ng buhay. Ano ang buhay? Tunay na buhay, walang pagkasira. Buhay na walang hanggan. Sa katotohanan po, ayon po mismo sa ating Panginoong Hesukristo, gaano po baga naman kahalaga ang ating sariling wika nga buhay o ang ating kaluluwa. Kaya tinuturuan tayo na huwag tayong susuntok sa hangin. Kaya ang mga aral na ito ay tinuturo sa atin. Bakit? Gaano ba tayo kahalaga sang-ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo? Buksan natin ang Marcos Kapitulo 8, versikulo 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Dito po, una sa lahat, ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo na yung ating pagkabuhay dito sa sanlibutan, itong literal na buhay natin, humihinga tayo, kumakain, umiinom, pumapasok sa opisina, naglalaro rin tayo, meron din tayong kasiyahan at kaligayahan. Ito po ay napakahalaga. Ito po ay kailangang kilalanin natin, pinaka-importante sa lahat ng bagay. Mga tagapakinig. Ngunit, kung napakahalaga nitong literal na lupang katawan natin na nabubuhay, higit sa lahat kaysa rito, meron pa bang dapat napakaingatan tayo? At kailangang ipakipaglaban natin na may katiyakan na hindi tayo susuntok sa hangin. Buksan natin ang Mateo 16:26 sa Bibliang Ingles, sapagkat may pagkakamali po ang pagkakasalin sa Tagalog. Sa Ingles, ganito po ang sinasabi: For what is a man profited? Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao if he shall gain the whole world? Kung matamo man niya ang buong sanglibutan. Pag binabanggit po ang buong sanglibutan, halimbawa, katulad tayo ni Manny Pacquiao. Nasa atin na lahat ng pera, nasa atin na ang kabuhayan, kapurihan, karangalan, ginto, pilak. Wala na tayong hahangarin pang iba. Anong pakikinabangin ng tao? Matamo man niya ang lahat ng kayamanan at ang buong sanglibutan. At lose his own soul at mawala naman ang kanyang sariling kaluluwa. Or what shall a man give in exchange for his soul? At ano ang ipapalit? Ano ang itutumbas ng tao sa kanyang kaluluwa? Sapagkat sa pagkakasalin po sa Tagalog, buhay lang ang binabanggit. Ngunit, mas mahalaga po yung kaluluwa. Ano nga ang kahalagahan ng isang tao na buhay? Yung kaluluwa naman pala niya, mapapatapon sa impyerno, sa ikalawang pagparito. Kaya mas mahalaga po yung kaluluwa kesa doon sa buhay sa sanglibutan. Mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig. Kaya nga, ang tao ay napakahalaga. Ang kaluluwa ng tao ay ipinakikilala sa ating pag-aaral sa gabing ito na higit nating pakaingatan, pakanasain, na makapanatili tayong may kaluluwa na buhay, hindi lamang sa buhay sa sanglibutang ito, kung hindi, hanggang sa ikalawang pagparito o kung mamatay man tayo,
Sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ay maganap sa atin ang sinasabi ng Biblia sa kanyang unang Tesalonika, sa Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18, ang Panginoon din ang bababa na mula sa mga langit. May tunog ng pakakak, may tinig ng arkanghel, at ang nangamatay kay Kristo unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. At sa gayon ay sa Panginoon tayo, at ang mga nabubuhay pa sa atin, mga kapatid, sama-samang makakasama ng mga binuhay na maguli na nangamatay kay Kristo. Sino po ang mga nangamatay kay Kristo? Galatias 3:29, at kung kayo nga ay kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Ano ba ang pangako? Ang buhay na walang hanggan. At bagaman tayo'y patay na, kung tayo ay namatay kay Kristo, sino ba ang nanga kay Kristo Jesus? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit makakatiyak tayo? Sa Romanos 8:1, wala nang ano pamang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino ang nakay Kristo Jesus? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung tayo po ay nabubuhay sa kabanalan, kung tayo po ay hindi sumuntok sa hangin, kung tayo po ay hindi nakipagsapalaran, mga kapatid, tiyak na tiyak, bagaman mamatay tayo, buhay ang kaluluwa natin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Tayo po wala ng hatol, papanhik tayo sa langit, kasama natin ang mga banal na kung sila'y pinapalad na nabubuhay pa sa araw ng paghuhukom, sila man po kasamang aakyat sa langit. At nasusulat po sa loob ng 1,000 taon, tayo'y maghahari sa langit, mga kapatid at mga magulang. Ano ang payo ng Panginoong Hesukristo upang maingatan nga po natin ang ating mga kaluluwa na napakahalaga? Buksan natin ang mga talata mula sa Ebanghelista na si Lucas sa kanyang Kapitulo 12 at versikulo 15. At sinabi niya ni Jesus sa kanila, "Mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman." Puputulin ko po muna. Ito po ay paalaala ng Panginoon at pinaaalalahanan tayo na kung ibig nating maingatan ang kaluluwa natin na buhay, kung ibig nating makapanatiling na kay Kristo Jesus, at nag-iintay ng ikalawang pagparito, mag-ingat daw po tayo sa lahat ng kasakiman. Ano ba ang ibig sabihin ng kasakiman? Sa English po yun ang tinatawag na lust, L-U-S-T. Bakit po? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ito nga po ang kasalukuyang nangyayari. Halos lahat ng tao, wala tayong mapapansin kung hindi ang kasakiman. Ang lahat ng tao, gaya ng sinasabi sa mga banal na kasulatan, maibigin sa sarili. Ang mga tao, I am the best, I am the greatest, akin ito, akin yan. Mayamang mayaman na, bilyonary na, tulad ng mga politiko sa Pilipinas. Magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod, makikita ninyo kung gaano mga kasasakim ang mga namamahala sa ating inang bayan. Kaya makita ninyo, marami ng nalalathala, nababasa tayo ng mga mga plunderer, mga magnanakaw, mga mandarambong. At hindi ko na ibig pang palawigin pa, at kayo nang lahat ang nangakakaalam. Sinabi ng Panginoong Yesus, mangag-ingat tayo sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Bakit nga po baga?
Napakasama na ang isang tao maghangad ng labis, lalo na nga ng salapi. Kayamanan. Unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito po hindi magsisinungaling. Kung may nakikita man tayong kasamaan, pagnanakaw, pandarambong, pangohold up, pati pagpatay, pangkikidnap ng mga tao para ipatubos. Ang lahat po ng yan dahil sa salapi. Na sa pagnanasa ng iba, tuloy natin, unang Timoteo 6:10, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya nga po, akala ba ninyo yung mga bilyonaryo, maliligaya ang buhay ng mga yan? Baka masasabi ko sa inyong kaiinggitan pa nila yung isang pulubi o yung isang taong, isang kahig, isang tuka. Wala silang problema. Ang problema lang nila kung paano bubusugin yung tiyan nila. Madali namang lunasan yan. At sa mga anak nga ng Diyos, ang lahat ng kakailanganin ng mga anak ng Diyos idaragdag na lamang sa kanila ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag ninyong isipin kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong daramtin. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit at kapag naroon na kayo, ang lahat ng bagay idaragdag na lamang sa inyo. Ganyan po kami dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At hindi po namin nalalaman ng ibang mga kapatid namin sa Iglesia. Ang Diyos po ang nakakaalam kung paano nila ginagamit yung mga araw, kalakasan na idinaragdag sa kanila ng Diyos. At hindi po namin sila pinakikialaman. Dito po, kanya-kanya tayo ng wika nga lakad sa pamamaraan ng kalooban ng Diyos. At kung tayo'y lumihis, wala po tayong sisisihin, wala po tayong hahatulan sapagkat tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ang bawat isa hahatulan ayon sa kani-kanyang mga ginampanan o ginawa. Kaya dito po kayo, ako, tayo rin ang bida. Tayo rin ang nakakaalam kung papasok tayo sa langit o hindi. Kung tayo'y naglilingkod sa kapaimbabawan, sa tinatawag na paningin ng kapitbahay, paningin ng mga tao, tayo'y nagpapakabanal kunyari, hindi tayo nagmumura, hindi tayo gumagawa ng masama. Pero sa kaibuturan pala ng ating mga puso, nakikiapid pa tayo, nangangalunya pa tayo, kumakain pa tayo ng dinuguan, sumasamba pa tayo sa mga birhen, iniluluhod pa natin ang ating mga tuhod sa mga santo, sa mga papa, pero iglesia ng Diyos na tayo. Mag-ingat tayo mga kapatid. Higit na nga kung tayo mismo pala mga sakim pa rin. Bili pa tayo ng bili ng lottery ticket, ng swepistek. Nagsusugal pa rin tayo at nagmamadyong, nagloloterya pa rin tayo. Niloloko natin ang ating mga sarili. Kaya nga mangagmasid kayo ang wika ng Panginoon, Lucas 12:15. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan na kanyang tinatangkilik. Sa unang Timoteo 6:6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Bakit po ayaw ng Diyos na maging mga sakim tayo at maghangad ng labis? Ang kabanalan na may kasiyahan, malaking kapakinabangan. Anong ibig sabihin nito? Sa 7, ituloy natin, unang Timoteo. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at may pananamit, masisiyahan na tayo doon. Ayan po. Magkasya na lamang tayo kung ano ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa maraming mga tao. Baon na nga sa utang. Baon na sa utang nagnanasa pang makabili ng malaking bahay. Gusto
Gusto ko ika ay swimming pool. Gusto ko ika ay magkaroon ng apartment. Ibig ko ika ay bumili ng magarang kotse. Ibig ko ika ako'y maging wika nga sikat, high class society. Yan ba ang itinuturo ng mga banal na kasulatan? Ang wika sa atin, unang Timoteo 6:8, kung may pagkain tayo't pananamit, masisiyahan na tayo doon. Huwag na tayong maghangad pa ng labis. Bakit? Sapagkat ang mga bagay ng kasakiman, mga kapatid, katulad din ng pag-ibig sa kayamanan o sa salapi, tutuhugin ang inyong puso ng maraming kalumbayan at mapapahiwalay kayo sa paglilingkod sa Diyos. Sino-sino po baga naman at papaano mga kikilala ang mga tao na sumusuntok sa hangin? Mga taong wika nga hindi makakatiyak na sila ay makakarating sa langit. Sila ang mga taong naglilingkod ika sa Diyos. Ako ika born again. Ako ika anak ng Diyos. Ako pumupuri, umaawit, sumasamba sa Diyos. Hallelujah, amen, praise the Lord. Lahat ba ng taong yan na wika nila mga anak daw ng Diyos, born again daw? Tumatawag daw kay Kristo, ang lahat ba ng yan nakakatiyak? Sila ba ay hindi sumusuntok sa hangin? Unang-una, buksan natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 1. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ayan po. Hindi po nakakatiyak yung mga yan. Yung mga hallelujah, amen, praise the Lord, sumusuntok po sa hangin yan, mga kapatid. Bakit? Sila lamang ang wika na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Bakit sumusuntok sa hangin? Hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano sumusuntok sa hangin? Ang ibig sabihin, maraming mga tao, maraming iglesia, maraming relihiyon, Kristiyano ika, Kristiyano, sumusuntok sa hangin. Katulad ng napakinggan natin, Mateo 7:21, Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, papasok sa langit. Sila lang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Bakit nga ganon? Ano ba ang kalooban ng Ama? Kaya ang daming mga Kristiyano sumusuntok sa hangin. Sa Jeremias 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. 17:5, una at huling bahagi, A and C. Susumpain ng Diyos, sino? Yung mga taong sumusuntok sa hangin. Bakit? Tumitiwala sa tao. At dahil sa pagtitiwala nila sa tao, yung kanilang puso humihiwalay sa Diyos, humihiwalay sa Panginoon. Papaano ba ang tao tumitiwala sa tao? Buksan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito, Kapitulo 1, versikulo 14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Ayan po. Unang-una yan. Huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo. Bakit nga po mga Hudyo? Sinesentro dito, mga tagapakinig. Nalalaman naman natin Gaya nga po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 9:5 ng Roma, at sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo, yung mga Hudyo. At kapag mga Hudyo ang nangangaral, ang mga nakikinig ay sampalataya sapagkat inaakala nila na porke sa angka ng mga Hudyo nagmula ang Kristo, ay ang lahat ng sinasabi totoo na. Abay, magsipag-ingat po tayo. Kaya nga, wag naman kayong magagalit ng mga Sabadista, mga Jehova. Ay, ang mga pinagmulan ninyo, yung mga kahudyuhan yan Kayong nangingilin pa ng araw ng Sabat. Kayong nagbibigay pa ng ikapo.
kayong ayaw pang kumain ng baboy o ng anumang karne. Mga tagapakinig, ang utos dito, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Pag nakinig kayo sa kanila, pag sinunod pa ninyo ang araw ng Sabado, pag hindi pa kayo kumakain ng baboy dahil sa inyong relihiyon, at yan pa ang pinananampalatayanan ninyo, at kapag kayo'y nagpatuloy pa sa pagbibigay ng ikapo na hindi naman para sa inyo, yun sa matandang tipan lang sa huling panahon, wala na po yung sapilitang ikapo. Mga kapatid, sumusuntok pa kayo sa hangin. Ang ibig lang ipakilala ng ating paksa na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. Ano ba naman yung mga utos ng mga tao? Yan po ang mga salit-saling sabi. Yan po ang mga superstisyon. Katulad halimbawa ng mga kinamulatan nating mga Pilipino, salit-saling sabi na minana natin sa simbahang Katoliko. Tulad ng mga milagro, tulad ng mga pagtuturok ng mga kandila, tulad ng tinatawag na pananalangin ng paulit-ulit, 1,000 panalangin kay Maria, 100 pananalangin kay San Jose, 500 pananalangin paulit-ulit kung kani-kaninong mga santo, ang lahat po ng yan, mga salit-saling sabi. Wala pong pinagbabatayan yan, ni hindi po nasusulat sa mga banal na kasulatan. At ayon nga po sa ating pag-aaral, huwag tayong makikinig sa katha ng mga Hudyo, sa mga salit-saling sabi ng mga tao. Bakit? Nagsisisinsay sa katotohanan, sa makatwid kasinungalingan. At kung kasinungalingan, ang mga nangangaral sa atin ng kasinungalingan, San Juan 8:44 ang wika ng Panginoon, kayo ay sa inyong amang Diablo. Mga sinungaling kayo, anak kayo ng Diablo. Anak tayo ni Satanas. Kapag tayo'y sumusunod sa utos aral ng mga tao, mga Hudyo at mga demonyo, sumusuntok tayo sa hangin, hindi tayo nakakatiyak. At ano pa ang itinuturo ng Biblia? Mga tagapakinig, gaya ng sinasabi sa Jeremias 15:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at humihiwalay ang kanilang puso sa Diyos, sa Panginoon. Bakit? Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, na siya ang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba. Ang akin mang kapurihan, hindi ko ibibigay sa mga larawang inanyuan. Ayan. Sapagkat naglilingkod ang maraming mga tao, una na nga ang simbahang Katoliko, at ang lahat ng kanyang mga anak na nanggaling sa kanya. Alam ba ninyo ang simbahang Katoliko, yan ang binabanggit sa Apokalipsis, dakilang Babylonia, ina ng lahat ng mga patutot, ina ng lahat ng mga prostitute na iglesia, at lahat ng karumal-dumal. Sino bang mga iglesyang lumabas? Ipinanganak ng simbahang Katoliko. O di yung mga protestante. Protesta. Pagkatapos makikita mo, may krus sa kanilang mga simbahan. May larawan ng mga birhen. Nagbibinyag din ng mga bata. Meron din silang mga piyesta. Meron din silang mga Christmas. Meron din silang kaugalian ng mga pagano. Nagbibigayan din ng aginaldo. Sila'y nagpiesta rin. Mga kapatid at mga magulang, kaya lahat ng simbahang protestante, sinasabi ng Biblia, anak ng patutot, anak ng dakilang Babylonia, sila man mga patutot din. Kaya makita mo, pag nagkukumperensya, yung International Church Organization, doon sila sa Vaticano, kasama nila ang Papa sa Roma. Kaya kayong mga Sabadista, kayong mga Jehovah, kayong mga Trinity, iisa rin kayo ng mga Katoliko, at ang gayon din ang mga iglesia kunyari, sugong anghel, si Kristo'y tao, kayo nakikiisa rin sa mga Katoliko at mga Protestante. Iisa rin ang puntirya ninyo, ang tinatawag na abuluyan, ang pagpapayaman. At
Kayo ang binabanggit ng Biblia, hindi katakataka si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at ang kanyang mga ministro naman, nagpapakunwaring ministro ng katotohanan, mga tagapag-ayon kay Apostol Pablo. At kung sinasabi ng Panginoon Diyos na hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapurihan sa iba at sa mga larawang inanyuan, anong klaseng Diyos meron ang mga iglesia at mga simbahan sa balat ng lupa? Aklat ng mga awit, 115:4. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nakapagsasalita. Ayan. Mga mata meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Kaya sumusuntok kayo sa hangin para kayong mga bulag. Ang Diyos ninyo, mga ginto, mga pilak, mga larawan ni Birhen Maria, ni Santo Niño, ni Kalunsad, ni Pedro, kung sino-sino. Yung iba naman mga bato, kung ano-anong hugis, kung ano-anong anyo. At sa 115:6, may mga tenga meron sila, ngunit hindi sila mga karinig. Mga ilong meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, hindi sila nakakatangan. May mga paa meron sila, hindi sila nakakakalakad, ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang gumagawa sa kanila, magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayan. Kaya hindi ba nyo nakikita nangyayari sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa sanglibutan? Palayang patayan. Kutakot-takot ang namamatay araw-araw sa mga aksidente sa daan, aksidente sa dagat, aksidente sa himpapawid. O kailan lamang? Noong 1 linggo lamang, 50 katao na naman ang nalunod dahil yung maliit na balsa, maliit na bangka sa Ormoc, sa Leyte, kung hindi ba naman tinamaan ang sinalibad ng kawalangian ng ating mga pinuno sa ating tinatawag na Coast Guard at sa ating wika nga Marine. Sukat inapurbahan nila na yung palang kapasidad ng bangka na yun kung ilang pupo lamang, 60 o 50 yata. Ang isinakay nila 180. O di lumubog, meron pang mga sementong dala. O ilan ang nangamatay? Hanggang ngayon may hinuhukay pa, meron pang hinahanap na nangabubulok na. At pagkatapos sasabihin nila, bakit nangyari ito sa amin? O Panginoon, ang anak ko, ang asawa ko, ang aming mahal sa buhay, nalunod na lahat. Paano tinatawagan ninyo sa Leyte? Kayong mga Katoliko, si Birhen Maria, may mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may tenga hindi makarinig, naging katulad kayo nila. Ayan, mga tagapakinig at mga magulang. Kaya kayo sumusuntok sa hangin. Yun na lang mga aral sa inyo ng mga papa ninyo sa Roma. Yun na lang purgatorio, wala naman purgatorio. Saan ba ninyo nakuha yun? Ay sumusuntok kayo sa hangin, hindi kayo nakakatiyak. Kaya nga dito tinuturuan tayong lahat. Mag-aral tayo mga kapatid, makinig tayo. Mga kapatid at mga magulang, huwag tayong manatiling mga sumusuntok sa hangin. Tumulad tayo sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Inilagay sila ng tawagin ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Doon binabanal sila kay Kristo Jesus. At doon mga kapatid, hindi sila sumusunod sa utos aral ng mga tao. Sinsay sa katotohanan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi sila sumusunod sa aral at utos ng mga demonyo. At sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala silang pastor at obispo o papa sa Roma. Iisa ang pastor at obispo natin dito, ang ating Panginoong Jesucristo, na kailanman hindi siya namatay. Siya ang umuugit sa atin, siya ang pumapatnubay sa atin, at ang Diyos natin ay buhay. Pag tumawag at nanalangin tayo, pinakikinggan tayo. Hindi tayo pababayaan. Huling talata, bakit nakakatiyak tayo na ang ating Panginoon Diyos
ay iingatan tayo, sasagutin ang panalangin natin, at tayo ililigtas sa lahat ng kapindakanan, at iingatan pati ang ating mga kaluluwa. Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan at tinatawag sa aking nilikha, sa aking kaluwalhatian, oo, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Bawat tinatawag sa pangalan, ano ba ang pangalan ng Diyos, ng Panginoon? D-I-O-S, Diyos, Amos 5:27. At yung pangalang kanyang ginawa, ano bang pangalang ginawa ng Diyos? Nang siya'y magkatawan tao, aklat ng mga gawa 2:36, Kristo Jesus. Mga magulang namin, kung tinatawag na tayo sa pangalang Diyos at Kristo Jesus, ito ang aking kaluwalhatian. Kung kaluwalhatian tayo ng Diyos, ano ibig sabihin? Hindi tayo pababayaan. Pakakainin tayo, tutulungan tayo, palalakasin tayo, pagagalingin ang ating karamdaman, ilalayo tayo sa kasakunaan, at higit sa lahat, ilalayo tayo sa lahat ng tukso at bibigyan tayo. Nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang katiyakan nito? Galatians 3:29. At kung kayo nga ay kay Kristo, sino ba na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Kung kayo ngay nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kayo nga ay mga anak ni Abraham, binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Ano nga ang pangako? Ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Dito po sa Iglesia ng Diyos, inaanyayahan namin kayo, huwag kayong sumuntok sa hangin. Umalis na kayo dyan sa pagiging sabadista ninyo. Lumayas kayo sa pagiging Katoliko. Lumayas kayo sa pagiging Jehova. Layasan ninyo ang lahat ng iglesia na yan, itinayo ng tao. Ang iglesia ng Diyos lang ang binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga gawa 20:28. At ang iglesyang ito, hindi nagkamali ang Diyos, ipinarehistro niya, napasulat sa Biblia. Unang Tesalonica 2:14, tutularan na lamang natin, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito tayo babanalin, dito tayo papatnubayan, dito tayo iingatan, dito tayo makakatiyak ng kaligtasan. Ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon at magpakailanman. Amen! At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, hanggang sa ating sariling mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.